Bakit nga ba may malaking claypot sa gitna ng syudad ng Calamba? Ang higanting claypot ay hindi lang isang kakaibang dekorasyon. Isa itong monumento na pinagmulan ng pangalan ng syudad. Ayon sa alamat, noong panahon ng Kastila may 2 gwardiya sibil na naligaw at nagtanong sa isang lokal kung nasaan na sila. Dahil sa language barrier, inakala ng lokal na ang tinutukoy ng mga gwardiya sibil ay ang daladala niyang kalan at banga. Kaya ang naisagot niya ay kalan banga. Mula sa simpleng sagot na kalan banga, isinilang at nai-shortcut sa pangalang Calamba. Ang malaking banga na makikita ngayon sa City Plaza ay simbolo ng kwentong ito. Dinisenyo ito ni Felipe Samaniego, isang UP Fine Arts graduate na nag-training pa sa ilalim ng National Artist for the Visual Arts na si Guillermo Tolentino. Itinayo ito noong 1937 at nakumpleto noong 1939. Bukod sa pagiging itinuturing na pinakamalaking claypot sa buong mundo, nakaukit din dito ang pangalan ng ilang barangay sa Calamba. Kaya't ang claypot na ito ay hindi lang simpleng palamuti sa plaza. Ito'y paalala na kahit ang kasaysayan ay maaaring magsimula sa isang simpleng language barrier. Ang tunay na mahalaga ay kung paano natin pinapahalagahan ang nakaraan at ginagamit ng talino at sipag upang hubugin ang mas magandang kinabukasan. Excited ka ba kapag may naalala kang petsa? Maaring birthday mo yan, anibersaryo, o kahit anong mahalagang araw kasama ang taong mahal mo. Pero para sa maraming salinlahi ng mga taga-Calamba, Laguna, ang 12 de Pebrero o February 12 ay isang petsang sanay mabura na lang sa kalendaryo. Bakit kaya? Noong February 12, 1945, tinipo ng mga sundalong Hapones ang mahigit 2,000 katao mula sa mga barangay ng Lingga, Palingon, Samperuhan, Real at Lecheria. Pinangakuan sila ng trabaho, ngunit imbis na oportunidad, kapahamakan ng kanilang sinapit. Wala silang malay na sila'y walang kalabang-labang biktima ng karahasan sa Barangay Real, na kalaunan ay tinawag na The Killing Fields. Ang madilim na kabanata sa kasaysayang ito ay nakilala bilang 12 de Pebrero o ang Calamba Massacre. Karamihan sa mga biktima ay inosenteng sibilyan, mga ama, anak, at kapatid na lalaki. Inakusahan sila ng pagtulong sa mga gerilyang Pilipino. Bilang pag-aalala, itinayo ang 12 de Pebrero Shrine sa San Vicente Ferrer Road, Calamba City. Ang marker na ito ay paalala na noong araw na iyon may mga pamilyang nawasak at buhay na di na muling nabuo. Hanggang ngayon, kinikilala pa rin ito bilang isang masakit ngunit mahalagang bahagi ng kasaysayan ng lungsod. Isang petsa ng pangako na nauwi sa budol ng imperyo. Akala ng marami ay oportunidad para sa mga gutom na sikmura, pero nauwi ito sa isang trahedyang kailanmay hindi malilimutan. Alam mo ba na muntika nang mabura sa kasaysayan ng baptismal record ni Jose Rizal? Isipin mo yon, isang napakahalagang dokumento na halos nawala sa sunog. Pero rewind muna tayo. Ipinanganak si Jose Rizal noong June 19, 1861. 3 araw lang ang lumipas, June 22, agad siyang bininyagan sa St. John the Baptist Parish Church, aka Calamba Church. Katapat lang ng bahay ng mga Rizal ang simbahan. For context lang po, grabe ang pinagdaanan ng nanay niyang si Teodora Alonso sa pagbubuntis. Halos ikinamatay niya ito. Kaya nung dumating si Baby Jose, agad siyang bininyagan bilang pasasalamat at tanda ng pananampalataya. Simple lang ang binyagan noon, hindi tulad ngayon na may catering, karaoke at souvenirs. Nandun lang sina Father Rufino Colliantes ang nagbinyag, ang mga magulang ni Jose at ang nag-iisang ninong si Father Pedro Casañas, isang family friend. Jose ang pinangalan sa kanya bilang respeto kay Saint Joseph, patron ng mga ama na deboto rin si Mamsi Teodora. Pero ito na ang plot twist. Noong 1862, nasunog ang Calamba Church, kasama sa nasunog ang baptismal at canonical records ng simbahan. Bahagya rin nasunog ang records ni Rizal. Buti na lang at na-authenticate ito ni Father Leoncio Lopez. Kung hindi, baka wala tayong ebidensyang nabinyagan niya ang ating pambansang bayani. Baka may nawawalang piraso sa buhay niya na hindi na natin malalaman. Isipin mo kung gaano kahalaga ang isang simpleng dokumento.
Kaya ngayon sa panahon ng cloud storage at digital backups, huwag nating baliwalain ang ganitong convenience. Ingatan natin ang mahalagang files, records at alaala. Huwag din nating hayaang maribisa ito ng basta-basta. Malay mo, yung simpleng papel o file na yan maging bahagi rin ng kasaysayan balang araw. Kung may alam ka pang kwento ng nakaraan o mga taong karapat dapat bigyang pansin, ilagay mo yan sa comment section. Gusto naming marinig yan. Kung trip mo pa ang ganitong content na may hugot sa kultura at kasaysayan, hit that like button at ishare mo to sa tropa mong mahilig sa ganitong klaseng kwento. Hanggang sa muli mga kasyudad, bye-bye!